Mga kwento ni Felmo. Dekada 80. Matagal nang gustong iparenovate ng pamilya ni Japet ang lumang bahay na namanan nila sa abuelo at abuela. Kaso may humahadlang. Ito ang kamag-anak nilang kapatid ng Lolo Babing. Huwag umanong gagalawin ang bahay dahil hindi lamang sumisimbolo ito ng kasaysayan, kung hindi may sumpa umano ang naturang tirahan. Kapag sinira ito at pinalitan ng bago, mamalasin ang buhay ng sino mang nakatira doon. Bukod pa dyan, may mamamatay umano sa kanila. Literal na mapamahiin ang kanilang angkan. Bagamat napakahirap paniwalaan, pero sinunod na lamang ito ng mga magulang ni Japet. Buhat ng personal din kasing nararanasan nila ang kababalaghang naninirahan sa bahay na yon. Pakiramdam nila ay hindi lamang sila ang nakatira, at maraming beses nang nakakita ang nanay ni Japet ng mga nilalang na hindi niya mawari kung ano. Lalo na umano sa silid sa pinakailalim ng bahay. Hanggang bewang ang tubig dito at may nagpaparamdam gabi-gabi nun. Bali ganito ang postura sa kabuuan ng bahay. Tipikal na ancestral house, 2 palapag. Ang bawat palapag ay may beranda. Dito matatagpuan ang hagdan pababa ng kumukonekta sa isang pang beranda. May underground ang bahay na yon. Sinadya umano yung ipagawa depensa sa digmaan na nangyari maraming taon na ang nakalipas. At dahil sa tagal na hindi na pangalagaan ng ilalim ay nasira ang drainage nito at halos napuno na yun ng tubig. May mga ibang tirahan naman doon bukod sa kanila. May katulad din mga ancestral pero yun lang na bahay na yun ang nakakakilabot tingnan. Paano ba naman kasi? Ang gilid nito ay napakalaking puno ng balete. Kung mapapadaan-daan ka umano, hindi mo maiiwasang matakot. Nakakaasiwa dahil parang may nakasilip sa bintana kahit na wala naman dapat. Siguro, naiisip ng mga tagapakinig na pinamamahayan ito ng mga kaluluwa. Kaklaruhin ko lang. Hindi kaluluwa ang nakatira. Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwento. May marangyang buhay sila Japet. Sa bahay pangalang na nabanggit ay masasabi mong may kaya na. Totoo naman ito. Katunayan ay maraming negosyo ang pamilya. Mula sa lupain nila sa bukid ay meron din sa may bayan. Hindi ko na lamang babanggitin dito kung anong negosyo ba yon. Hindi naman patungkol doon ang kwento. Ang miyembro ng pamilya ay 6. 3 anak, 2 mag-asawa at 1 katiwala. Etong katiwala nila naman ay iba-iba gawa ng hindi nakakatagalang pananatili sa bahay. Sa mga panahon yun umano, 5 katiwala na si Manang Rosilia. At ito lamang ang nakakatagal hanggang sa panahong yon. Lahing albularyo kasi itong si Rosilia at alam na alam ang mga kababalagan sa bahay. Maliban sa mga paalala ng mga kamag-anak, si Manang Rosilia din ang isa sa dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagre-renovate. Bakit? Ayon kasi kay Manang Rosilia, kahit na baguhin pa ang bahay, maninirahan pa rin ang nakatirang elemento doon. Ang problema nga lang, magiging iba na ang pakikitungo nito sa kanila. Kung dati ay nakikisalamuha lang, ngayon, gagambalain na sila habang buhay. Ito na rin ay base sa pangitain na nakikita ni Manang Rosilia. Noon kasi nag-uusap ang pamilya na ipapagiba ang bahay na yon.
Nagsibasagan umano ang mga figura na malapit sa may sala. Tapos ay nabitak ang malaking salamin na bumubungad bago ka makapasok ng kusina. Manang Rosilya, ano po bang elemento ang nakatira dito sa bahay? Ang sabi kasi ng kapatid ng abuelo ko, mga dating namatay daw noong mga panahon ng digmaan. Sambit ni Japet. Hindi kaluluwa, Japet, kung hindi laman lupa. Walang kaluluwa ang kayang magparamdam sa pamamagitan ng pagbasag ng mga figurin. Ang may kaya lang gumawa nito, isang demonyo, at ang mga engkanto na nakatira din sa lugar. Pero nasa ibang oras at dimensyon lamang ito. Tugon ni Manang Rosilya na sa pagkakataong yon, kasalukuyan ng nasa kusinang dalawa. Ang mga kapatid ni Japet, kasama ng mga magulang sa sala. Bunso si Japet at ang dalawang kapatid nitong babae na sina Lovely at Dara ay nakapagtapos na ng pag-aaral. At ang mga ito ay umaalalay sa negosyo nilang pamilya. Si Japet na mga panahong yon, nasa 14 na taong gulang pa lamang. Dagdag pa ni Manang Rosilya, masanay na lamang umano ang pamilya at ituring na lamang nakapamilya ang hindi taong nakatira kasama nila. Isang araw, nagkaroon ng excursion silang mag-anak pero nagkataon namang may pinaghahandaan si Japet. Partikular ito sa proyekto na gagawin sa eskwelahan. Kung kaya't itong si Japet ay hindi na isama sa excursion na yon. Family gatherings ito na gaganapin sa isang isla at tatagal ng 3 araw. Si Japet lamang at ang katiwalang si Manang Rosilya ang naiwan. Tapos ay bumisita ang 3 mga kamag-aral noon ni Japet, sina Ramil, Sam at Mateo. Doon na natili hanggang gabi. Pagsapit ng gabi, ang isa dito ay bigla na lamang nagwala habang isinasagawa ang proyekto. Ito ay walang iba kundi si Mateo. Inakala pa nila noon na nagbibiro lamang ito gawa ng likas na palabiro ang binata pero tumirik ang mga mata. Sobrang lakas niya. Kasabay ng pagwawala ni Mateo ay siya namang pagpaparamdam ng kung anong nilalang sa bahay na yon. Kasalukuyan silang nasa baba, sa sala. Doon sila nagpupulong nun. Kung saan-saan na lamang ang may kumakalabog sa taas ng bahay. Sa may labas, sa kusina, at maging sa ilalim. Yung tubig doon sa ilalim ay dinig nila na wari ba may malaking nilalang ang nagtatampisaw sa lugar na yon. Si Manang Rosilya noon ay panay sita. Yun bang sigaw na merong dalang dasal nun? Kumikibot-kibot ang bibig at nagkukumahog ito sa kakatakbo kung saan naroroon ang pagpaparamdam. Etong si Mateo, pinagtutulungan na nila. Hinawakan na nila ang mga kamay. Sa pilitang pinaupo sa muebles at tinaganan. Kahit 3 pa silang magtulong-tulong ay wari bang nakakagalaw pa rin si Mateo. Nangangagat pa umano ito at tumutulo ang laway. Yung 2 kamag-aral ni Japet na sina Sam at Ramil, hindi na mawari ang itsura. Mababakas dito ang matinding pangingilabot at napaiyak pa si Ramil nang hindi na naatimang nakikita. Pero hindi nila nilulubayan noon si Mateo hanggang sa nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Si Mateo, kumalma, pero nakayuko ito habang humahangos. Si Manang Rosilya naman nagmungkahi ng pakawalan si Mateo. Hinawakan ni Manang Rosilya ang kamay hanggang sa bigla na lamang nagsalita si Mateo. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil ang lumalabas na boses sa bibig nito.
parang demonyo. Gasgas at animoy nang gagaling sa ilalim ng lupa. Unang mga binitawang kataga ay hindi nila naiintindihan. Hanggang sa inangat umano ni Mateo ang kanyang ulo, isa-isa silang tinitigan. Si Manang Rosilia noon ay hindi natatakot. Sa halip ay nakipagtitigan siya kay Mateo. Ikaw na lamang lupa ka. Sa ngalan ng Diyos ay lubayan mo ang binatang ito. Bungad ni Manang Rosilia, at habang nangyayari yon ay nakaduro ang kamay nito sa noo ni Mateo. Nag-uusap naman sina Japet noon sa likuran. Ang sabi ni Ramil, sinapian umano si Mateo. Si Sam naman nagalit ito. May nakatirang demonyo umano sa bahay nila Japet. Dapat man lamang umano ay nagbigay babala ito sa kanila. Hindi nakakibo si Japet. Aminado siyang totoo ang mga sinasabi ng mga kamag-aral niya. At dapat din siyang sisihin dahil hindi niya ipinaalam ang patungkol sa bahay nila. Hanggang sa natahimik ang tatlo sa pag-uusap nang muling magsalita si Mateo. Ang sabi nito, bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Magsilayasan kayo sa bahay dahil kung hindi, papatayin ko kayo. Wala kayong mga respeto. Nagkatitigan si Ramil sa Japet nun. Walang sabi-sabing umalis ang dalawa. Habang si Mateo naman ilang saglit lamang ay nagkaulirat na. Takang-taka pa kung bakit siya na lang ang naiwan. Pero pinaalis ito ni Manang Rosilia. Galit ang Ale. Nagtanong kaganito kay Japet kung ano bang nangyari at bakit nagkaganon ang mga elemento. Dito ay inamin ni Japet na si Mateo umano. Naghihit-hit umano noon ng ipinagbabawal na gamot. Walang mapaglagyan ng galit ni Manang Rosilia. Inakala niya ang pananatili ni Japet sa bahay ay dahil sa proyekto. Hindi naman pala. Hindi nakapagsalita si Japet. Totoo at kapresyuhan lamang nilang barkada ang dahilan. Naimpluwensyahan lamang umano siya noon. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Manang Rosilia. Ang sumapi umano kay Mateo ay ang kapring nakatira sa ilalim ng bahay. Napatanong si Japet at kita sa mukha ang pagkabigla. Kung hindi umano nagkakamali si Manang Rosilia, nakatira ang lahat ng elemento dito na dapat ay sa labasan ng bahay. Pero maaaring tinawag ito ng lolo ni Japet para bantayan ang bahay na yon. Mababait umano ang mga elemento. Yan ay kung magbibigay respeto sa bahay na yon. Dagdag pa ng Ale. Isa ding dahilan kung bakit malapit ang abuelo ni Japet sa mga elemento. Marahil ay may karunungan ng matanda nun. Unang salta pa lamang umano ni Manang Rosilia sa bahay ay napapaligiran na ito ng malakas na bakod at poder. Ipinaliwanag naman ni Manang Rosilia kung ano ang mga ito. Karga umano ito ng isang bihasang tao para protektahan ang teritoryo sa pamamagitan ng mga iba't ibang kombinasyon ng orasyon na isinasagawa sa isang ritual. Dito pa lamang napagtanto ni Japet na totoo pala ang haka-hakang may sanuno sa punso umano itong kanyang lolo Babing. Dati umano itong kasapi sa kilusan noong lumalaganap ang digmaan. Napakatinik umano ng lolo Babing. Ito ang naglinlang sa mga banyaga nun para ilihis sa daan ang mga ito at dalhin sa isang lugar kung saan nila babagatin. Maliban pa diyan, buhay pa noon ang bunsong kapatid ni Lolo Babing. Ito yung nagbigay babala sa kanila na huwag baguhin ang bahay. Walang iba kung hindi si Lolo Victor. Narinig ni Japet dito na may nakatago daw sa bahay na yon, na isang gamit na napakahiwaga.
Gamit ito ng lolo Babing dati. Hindi naman nila pinaniwalaan ito maliban na lamang sa babala. Pero sa mga sandaling yun umano, batay na rin sa mga nabanggit ni Manang Rosilia, ay naging makatotohanan ng lahat. Kung kaya noon daw kahit hindi siya sigurado, pero nagkaroon siya ng interes sa kung ano ba ang bagay na yon at saan ito nilagay ng kanyang lolo. Sinabi niya kay Manang Rosilia ang patungkol dito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Makikitang parang naging aligaga itong si Manang Rosilia. Kumunot kasi ang mukha habang nakatingin sa isang banda. Halatang halata na may problema. Napatanong si Japet. Ayon kay Manang Rosilia, alam niya umano ang patungkol sa lolo nito. Nagmamaang-maangan lamang umano siya. Ang lolo umano ni Japet at ang tatay ni Manang Rosilia magkasama sa kilusan dati. Alam din ng tatay niya ang sekreto ng lolo ni Japet noon, maging kung ano ang nasa loob ng bahay na ito. Alam niya, at lalong totoo na naroroon din sa bahay na yon ang mga gamit ng kanyang lolo. Alam mo ba kung saan posibleng nakalagay yon? Tanong ni Manang Rosilia. Nasa ilalim ito ng bahay. Naroroon nanggagaling ang presensya at naroroon din ang pinakamalakas na elemento na namamahay sa bahay na yon. Ayon pa dito, kung ano mang bagay na yon ay wag na nilang pakialaman dahil natitiyak si Manang Rosilia na delikado ito. Dahil kung hindi pa, noon pa sana ipinasa ito sa mga anak pero hindi yun ginawa ng abuelo ni Japet. Sa halip ay tinago na lang. Hindi nagsalita si Japet. Wala din naman siyang maitatanong pa. Ang sa kanya lamang na mga sandaling yon ay nagkaroon na ng kasagutan ang mga naglalarong tanong sa kanyang diwa. Sa likod ng mga babala na sinabi ni Manang Rosilia, tila ba may tumutulak kay Japet na tuklasin kung ano ba ang naturang gamit na yon. Kinabukasan, maagang nagising si Japet. Kabisado niya na kasi kung anong oras nagpaparamdam ang mga elemento sa bahay. Tuwing hapon lamang ito hanggang gabi. Pero kapag umaga umano, hindi. Kaya yon, pinili ni Japet na gamitin ang pagkakataong yon para halugugin ang buong kabayan. Inuna niya ang dating silid ng kanyang lolo at lola. Ginawa na lang itong bodega. Nabalot ito ng makapal na alikabok. Maliban pa dyan ay puno din ng sapot ng gagamba. Nagliwanag ang silid na yon nang buksan niya ang bintana na nakaharap sa silangan. Kita niya ang detalye pero hindi pa rin maiwasang mangilabot si Japet. Lalo tatak na sa kanyang isipan ng kababalagan sa bahay. Hinalungkat ni Japet ang lahat ng aparador sa loob, maging ang mga kahon doon na wari ba lagayan ng kayamanan. May nakita siya mga gamit, pero mga lumang damit ito na mga matanda. Naroroon din ang kupas na larawan ng dalawa. Habang kinakalaykay ang mga kagamitan, may nakita si Japet doon na isang libro. Makapalito at makakapal din ang mga tabon. Nawari ba'y sinaunang Biblia yon? Binuksan naman ni Japet. Naroon niya nakita ang mga nakaipit na larawan ng kanyang lolo noong nasa kilusan pa ito. Nakasuot ito ng kwintas na hugis at sulok. Wala lamang yun para kay Japet hanggang sa kahuli-hulihang pahina. Ay may mga nakasulat kamay doon na wari ba'y galing ito sa kanyang lolo. Nakasaad doon ang mga kataganga. Tio Pilo, ikaw ang susunod sa yapak ko. Tanggapin mo sana ang pamana ko sa iyong kaalaman. Pero kapag ayaw mo naman, ibigay mo na lang sa panganay mong anak. Nasa pader ang mapa kung saan ko nilagay yon. Nanlaki umano ang mga mata noon ni Japet.
Paano ba naman kasi? Ang pangalang Teopilo, ito ang pangalan ng kanyang ama. Tatay Along lang ang tawag niya dahil ito ang nakasanayan nila noon. Doon ay nagkaroon ng opinyon si Japet. May pinasahan pala ng gamit pero maaaring hindi ito tinanggap. Ang Tatay Along kasi ay hindi mo makikitaan ng pagka-weirdo. Diba, yun naman ang nakikita natin kadalasan sa taong may mga karunungan. Parang may sariling mundo. Si Tatay Along ay abala lamang ito sa negosyo at tila nagtataka din sa kababalagan sa bahay. Para bang walang alam. Pero sa isip-isip ni Japet noon, maaaring alam na ni Tatay Along ang lahat. Nagmamaang-maangan lamang din ito. Kaya pala hindi kumikibo ang kanyang ama sa tuwing pinag-uusapan ng pagre-renovate sa bahay. Si Nanay Gigi lamang ang tumutulak lagi noon. Dito na unti-unting naging malinaw kay Japet ang lahat. Pero ang tanong, saang pader ba ang nasabing mapa? At ang isa pang tanong, pwede ba siyang makialam dito? Dahil base sa nakasulat, ang panganay ang dapat bigyan kung tatanggi si Tatay Along. Pero bunso si Japet dapat pala'y ang kanyang ate Dara ito. Magpaganoon pa man ay hindi na mapigilan si Japet noon. Habang nagkakaroon ng palaisipan ay siya namang paglakas ng kuryosidad nito. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Para umanong baliw si Japet, kinapaka pa ang dingding ng bahay. May mga pintura na kasi ito at pinakiramdaman niya ang kurba. Hindi pa nakontento ay kiniskis pa talaga ng kutsilyo. Sinita naman siya ni Manang Rosilia. Baka umano pagalitan ng mga magulang, lalo't nagkadungis-dungis ang bahay. Animoy may mga kalmot ito ng pusa. At ang sabi naman ni Japet ay bibili na lamang siya ng pintura nun. Teka, huwag mong sabing hinahanap mo yung gamit ng lolo mo. Binigyan na kita ng babala. Nasa sayo na yan kung hindi ka makikinig sa akin. Huwag dyan sa silid ko. Tumbatang to. Pinturahan mo yan ha. Paluin kita nitong sandok ko Ngumisi lamang si Japet at sinabi nitong pipinturahan niya pagkatapos. Hindi niya na pala kinakailangan pang bumili. Dahil may mga pintura naman sa likod ng bahay nila. Naubos na lang ang oras na ginawang yun ni Japet. Inabot na siya ng tanghali. Pero wala siyang natagpuang mapa. Kaya dito'y iniisip niya ang sinabi ni Manang Rosilia na maaaring ang gamit na yon matatagpuan sa ilalim ng bahay. Pinag-isipan yung maigi ni Japet kasi talagang nakakatakot ang ilalim. Bagamat nasilayan niya na ito pero hindi pa siya minsan nilubog ang kanyang katawan sa tubig doon. Napakaitim ng tubig. Parang langis at kumikinang-kinang pa. Bukod pa dyan, ang dilim at parang may nakatirang buhaya doon sa tubig na yon. Yung pagtatampisaw kasi doong naririnig nila tuwing gabi, bukod sa elemento ay baka may alaga pa si Lolo Babing doon na buhaya, di ba? Hanggang sa nagsawalang bahala na lamang si Japet noon. Tinungo niya ang silid ng mga magulang dahil doon nakalagay ang susi sa para buksan ang pinto patungo sa underground. Nasa baba lamang ito ng hagdan. Naroon ang isang aparador na ginawang harang sa may pintuan. Nang makuha niya ang susi, nagpatulong siya kay Manang Rosilia na iusog ang aparador. Ayaw pa sana noon ng ale kaso nagpumilit si Japet. Sige, papayag ako. Huwag mo akong idawit dito. Alam mong maliban sa babala ko ay pinagbawalan din kayo na pasukin ang lugar. Baka isipin ng magulang mo, hindi kita sinita. Tumango si Japet at sinabing siya na ang bahala nun. Pagkaalis ng aparador, kagad binuksan ang pinto at pumasok si Japet nun. Bumungad kaagad sa binata ang malalawang tubig at may nakalutang pang upuan.
Si Manang Rosilia noon ay hindi nakatiis at sumunod dito sa batang to. Nag-aalala kasi siya. Buhat ng noong mabuksan ng pinto ay sumambulag kaagad sa kanya ang mabigat na presensya. Napanguso pa noon si Manang Rosilia habang minamasdan si Japet. Binuksan pa nito ang ilaw para kahit papano'y magliwanag ang lugar. Si Japet naman sa pagkakataong ito, hinubad ang kanyang pantalon. Nakabrief na lamang ang binata at nang simulan niyang tumapak sa tubig, kaagad naman siyang bumalik. Papaano ba naman kasi? Ayon kay Japet ay nagyeyelo umano sa lamig yon. Pero nakapagtataka namang maalinsangan ang presensya. Yung tubig lamang umano ang napakalamig doon. Pagkabalik niya sa tubig, tiniis niya na lamang ang ginawa hanggang sa unti-unti siyang umaabante ng lakad at dahan-dahan ding lumalalim ang tubig. Hindi alam ni Japet noon ang gagawin. Basta nasa isip niya ay sisisirin niya umano ang bawat bahagi doon. May nasasagi pa ang kanyang paa dahilan namang napapatigil ito. Kanya kasi itong kinakapa at nalalaman niyang mga karaniwang bagay lamang. Hanggang sa nakarating ito sa gitna at ang tubig doon ay nasa leeg na. Kinikilabutan na si Japet ng mga sandaling ito. Bigla na lamang nagpapatay sindi ang ilaw. Umaalog yung tubig. Hindi galing sa kanya ang pag-alog na yon, dahil damang-dama niya ito na galing sa ilalim. Wari bang may dumaan sa kanyang tagiliran na sobrang laking nilalang nun. Napamura si Japet lalo nang maalala na baka may buwaya doon. Pero pinagdasal na lamang niya na wag naman sana. Sinigawan naman siya ni Aling Rosilia na umalis na siya doon. May nakikita na umano ito na hindi nakikita ni Japet. May naaaninag ang matanda sa isang kanto ng kwartong yon na may malaking nilalang. Pero anino lang. Ugis tao ito at nakapatong sa malaking kahon. Natitiyak ni Manang Rosilia na ito ang kapreng nakatira sa ilalim. Narinig yun ni Japet. Kaagad niyang ginala ang kanyang paningin pero wala naman siyang nakikita. Maliwanag ang loob kung kaya makikita niya dapat yon, maliban na lamang sa tubig na ubod ng itim. Hanggang sa muling nakasagi ng bagay si Japet. Sa pagkakataong ito ay nakaramdam siya ng sobrang takot. Gumalaw kasi ito na wari ba'y malaking isda. Umuusog yun pero hindi tinatantanan ni Japet. Hanggang sa matapakan niya ito at dahan-dahan niyang kinakapa gamit ng kanyang paa. Dito ay napagtanto niya na parang banga ito. Kaya naman sinisid yun ni Japet. Mabigat pero buong lakas niya itong inangat. Matapos maiangat ay nakita niyang banganga ito at may nakatakip na wari ba'y lagayan ito ng abo ng sinunog na labi. Kulay ginto yun. At dahil para sa kanya ay naging sapat na sa puntong yon ang tinagal niya sa tubig. Kaagad itong umahon. Nalibot niya na kasi at yun lang ang huling nasagi ng kanyang paa. Nilapag niya ito sa harapan ni Manang Rosilia. Sinabi ng binata nang bubuksan niya pero ayon kay Manang Rosilia, doon na lamang sa labas gawa ng ang nakikita niya umanong nilalang. Parang galit. Dagdag ng ale, lahat ng nilalang sa bahay, nakita niya na lahat. Siya lang ang may kakayanang makita ito at malaman kung ano. Dahil nga daw bukas ang kanyang banal na pangdama. Itong si Manang Rosilia, napakabihasa. Ang binabanggit ni Manang Rosilia ay yung kanyang ikatlong mata. 2 uri daw ng pandama ito. Depende sa kung anong pinagkaloob. Ang 1 ay makikita talaga ang mga nilalang ng malinaw.
Ang ikalawa naman ay nararamdaman lamang na may mga pahiwatig sa bawat lugar. Pwede ding magsabay ito, lalo na sa katulad ni Manang Rosilia na dumaan na sa bingit ng kamatayan. Minsan kasing nagkaroon ng depresyon si Manang Rosilia at nagpatiwakal, pero nasalba ang buhay nito. Doon na nagsimula ang mga pangitain at mga nakikita niyang hindi nakikita ng iba. Idagdag pa dyan na lahing albularyo ang aling ito. Lahat ng nilalang na yon, ikinubli lamang ni Manang Rosilia. Buhat ng baka magdulot ito ng pagkatakot sa kanilang pamilya. Kaya alam niyo na siguro kung bakit napatagal si Manang Rosilia sa bahay na yon. Kasi alam niya namang mabubuting nilalang ang nakatira doon. Maliban na lamang kapag hinamak ang mga ito. Sumang-ayon naman si Japet. Kaagad silang lumabas, sinara at binadikto ng aparador. Naiwan pa sa loob ang pantalon ng binata pero hinayaan niya na lamang ito. Sa biranda binuksan ang banga. Napakatibay umano ng pagkakakapit ng takip. Wari ba'y nilagyan iyon ng pandikit? Pero katagalan ay nabuksan naman ito. Ang laman ay mga iba't ibang mga bato. Mga karaniwang bato lamang pero gadaliri umano ang laki. Ang sabi ni Japet, wala namang kakaiba sa bangang yon pero nakasimangot ang mukha ni Manang Rosilia. Ayon sa ale, ibuhos daw ang laman nito sa lupa. Sinunod naman ito ni Japet. At doon ay lumitaw ang hugis at sulok na bagay. Kulay itim ito at walang rebete o disenyo. Basta tatsulok lang pero ang isang kanto nito may butas. Dinampot yun ni Manang Rosilia. Ang sabi nito'y dignum umano ang batong yon at may kakaibang enerhiya umano ang nagmumula dito. At kung hindi siya nagkakamali, ito din ang presensya na bumabalot sa buong lugar. Ito ang gamit ng lolo mo. Sabi ko na nga ba, nasa ilalim ng bahay. Nagtanong naman si Japet kung para saan umano ang bagay na yon. Ayon kay Manang Rosilia, literal na agimat na mga sinaunang may karunungan. Tatsulok ito, hindi trespiko. Kung hindi tatsulok lang talaga, dagdag ng ali ay maaaring ang batong yon. Mutya na ginawa lamang tatsulok. Proteksyon itong dignum. Pero ewan ko lang kung ano pang kayang ibigay nito sa taong matatangan. Wika ng ale. Iligpit na daw nila ang mga bato. Tapos ay itago umano ang tatsulok na yon. Bukas umano ng umaga ay pupunta nila ang kapatid ni Manang Rosilia. Ito kasi ang bihasa sa mga mutya. Samantalang siya ay hanggang pangitain lamang at orasyon. Pumayag naman ang binata. Bakante naman ito kinabukasan. Araw ng Linggo at sa Lunes pa ang balik ng kanyang mga magulang. Maging ang dalawang kapatid niyang babae. Lunes din. Kinagabihan habang nasa biranda at hawak-hawak ang tatsulok. Naguguluhan siya sa nabanggit na mapa doon sa aklat. Bagamat posibleng yung tatsulok na ang tumbok nito pero talagang malaking katanungan kung bakit hindi niya nakita ang mapa. Wala namang ibang binago sa bahay na yon, maliban na lamang sa pintura. Hanggang sa napahinto siya panandalian. Nang maalalang pader nga pala ang nakasaad doon. Hindi kahoy. Napapatawa si Japet sa sarili. Hindi niya kaagad nakuha ang punto. Wala namang pader na semento ang bahay. Lahat ay kahoy lang. Pero makakapal ng mga ito at antigo. Tumayo si Japet. Ginala niya ang paningin sa bakuran ng bahay. Ito lang ang sementong pader. Hanggang sa mapadako ang kanyang paningin. Sa puno ng balete. Ang gilid nito ay merong groto.
Para bang may kutob si Japet na doon nakalagay ang mapa. Tinungo niya ang lugar. Medyo nasanay na rin kasi siya kahit madilim pa. Kahit pa nakakakilabot ang punong yon. Sumaglit muna ito sa gilid ng bahay gawa ng naroroon ang pindutan ng ilaw. Nang magkaroon na ng liwanag, masuring tiningnan ni Japet ang detalye ng bakod. Wala namang kakaiba. Hanggang sa tinungo niya ang groto. At doon ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita ang hugis at sulok na guhit sa likod mismo ng groto. Kagad dinalis ni Japet ang mga lumot. Hinawi niya rin ang ugat na balete na nakalambitin nun. Hanggang sa dito niya namataan na ang tatsulok na yon. May mga maliliit na letra. May mga katagang nakasulat. Ang sabi na sa tubig umano nakalubog ang dignom. At nasa likod naman ng inang Birhen ang basbas nito. Ang nasa tubig na nakuha niya, naroroon na sa kanya. Pero ang nasa likuran ng Birhen, hindi pa. Nakaramdam ng pagkakaba si Japet na mga sandaling yon. Hindi niya alam sa sarili kung bakit siya biglang nanabik. Naroroon lamang kasi ito sa likod ng pader ng groto. At malamang sa malamang, nasa Birheng Maria ang basbas. Ang tanong na naglalaro sa isip ni Japet, ano ang makikita niya sa likuran ng Birhen? Dahan-dahan siyang sumilip doon sa loob. Nakita niya ang kumikinang naribulto na mahahalata dito na napangalagaan ng maayos ni Manang Rosilia. Kinapaka pa niya ang paanan ng Birhen. Sa likod ito banda, doon ay may napansin siyang butas at may nahawakan itong tela. Paghila ni Japet, sisidlang bag ito na may selyong tali. Maayos ang pagkabugkos na wari ba'y mahigpit itong tinali nun. Doon mismo sa harapan ng Birhen niya binuksan ang bag na yon. At doon ay may nakita siyang isang dangkal na haba ng punyal at dalawang klase ng maliliit na libro. Walang sabi-sabing pumasok siya ng bahay at ipinakita niya ito kay Manang Rosilia. Sa maniwala man kayo o sa hindi, gulat na gulat ang Ali. Pamilyar umano sa kanya ang dalawang libro. Naglalaman ito ng iba't ibang katagang buhay na salita. May 3 bituin sa bawat tabon ng mga aklat na yon. Isang indikasyon na lihitimo ang mga aklat na yon at galing pa mismo sa mga prailing bihasa nung araw. Ito yung mga magagaling sa larangan na eksorsismo. Nagtanong naman si Manang Rosilia kung saan nakita ito ng binata. Ipinaliwanag ni Japet ang lahat. Mula umano sa mga sinabi doon sa malaking aklat sa silid ng kanyang abuelo. May mapa umano sa pader at nakita niya yon sa likod ng groto. At isa sa mga nakatalaga sa mapang ito ay yung tatsulok. Ayon kay Manang Rosilia ay hindi na umano nila kailangang umalis pa. Naroroon na umano ang kasagutan. Ang punyal umano ay punyal ng isang mandirigma. At ang kaparis noon ay ang tatsulok. At malamang sa malamanga, ang isa sa mga aklat na yon ang bumubuhay sa mga gamit ng kanyang lolo. Dagdag pa ni Manang Rosilia, napakatusong tao umano ng lolo ni Japet. Dinaan talaga sa pahirapan bago matagpuan ang kanyang gamit. Subok kumbaga, at kung sino ang makakakuha, siya ang pinagpala. Manang Rosilia, nakasaad din po sa aklat na si tatay ang susunod. At kung hindi niya tatanggapin, sa panganay daw ibibigay. Tanong ni Japet noon. Ayon naman kay Manang Rosilia, baka umano na ipanganak na ang ate ni Japet noon bago mamatay ang kanyang lolo. Kaya siya ang unang napili noon. Pero sa pagkakataong yon,
Si Japet na umano ang nagmamay-ari nun. Ang kulang na lamang ay ang pag-aaral kung paano ibalangkas ng maayos ang mga kataga. Ultimong si Manang Rosilia. Nagkaroon ng kuryosidad. Ayon pa dito ay tuturuan umano niya si Japet ng karunungan. Pero yun ay nakadepende sa binata. Kapag natuto umano ng orasyon ay wala nang atrasan yon. Sa oras na pumasok umano sa espiritual na mundo, maraming mga bagay ang hindi magugustuhan ni Japet. Kagaya na lamang ng mga nakikita ni Manang Rosilia. Pag-isipan umanong maigi ni Japet at baka magsisi ito sa huli. Huwag padalos-dalos at huwag din umanong babasahin ang nilalaman ng 2 maliit na aklat kung hindi pa buo ang desisyon niya. Sa pagpapatuloy ni Manang Rosilia, ang basbas umano na nasa aklat din, kailangan niya itong banggitin ng maraming araw. Pagdadaanan muna ni Japet ang pagsasakripisyo para mabigyang bisa ang basbas na yon. Nagtanong naman si Japet kung anong klase ng sakripisyo. Ang sagot lamang ng ali, pagdidibusyon sa loob ng 49 na araw, walang palya, at dapat ay nasa 3 oras kada araw. Sa kanumano malalaman ni Japet ang bisa ng mga gamit ng kanyang lolo, pagkatapos mapagdaanan ng sakripisyong yon. Siyempre, etong si Japet ay sobrang nanabik matuklasan ng hiwaga. Kaya ora mismo, nagdesisyon ito na papasukin niya ang mundong espiritual. Tumango si Manang Rosilia. Nagmungkahi na walang dapat makakaalam na iba dito maliban na lamang sa kanilang dalawa. Ang pagkakaroon daw kasi ng karunungan, hindi ibinubunyag sa iba, kung hindi sinasarili lamang dahil maraming kukutya at huhukom sa pagkatao. Sisimulan umano nila ang sakripisyo sa susunod na buwan dahil paparating na ng mga panahong yon ang mahal na araw. Sa mga nagdaang araw ay hindi na nagbabarkada si Japet. Lagi na lamang itong nakabuntot kay Manang Rosilia. Paano ba naman kasi ay maraming mga sinasabi sa kanyang ali. Lahat ng mga batayan sa pagpasok sa pagiging may karunungan. Katunayan noon, nasama pa si Japet sa kapatid ni Manang Rosilia. Kahit alam na ni Japet ang patungkol sa kanyang natuklasang gamit ay hindi pa ito naging sapat para sa kanya. Doon niya nalaman sa kapatid ni Aling Rosilia na si Ernesto. Namutya daw ang bato at tama si Manang Rosilia noon. Ang punyal, nabahiran na ng dugo na mula sa maraming tao. Nabahiran na din ito ng dugo mula sa mga aswang. At yung punyal na yon, sa pagkakatansya ni Ernesto ay mula pa ito sa 15 siglo. Gawa sa bronse ang hawakan at isang uri ng bakalang talim na siyang mabisa sa pagpatay sa mga masasamang nilalang. Platino ito na tipikal na pampatay talaga ng mga aswang. Kaya lamang naging matibay dahil hinaluan ng asero. Hindi may pagkakaila dahil talagang maalam itong si Ernesto. Dagdag pa nito ang magiging bisa nito kapag nakargahan ay pinsala na walang lunas. Kahit ang tamaan pa nito ay normal na tao, habang ang tatsulok naman kabal at proteksyon. At kapag nakargahan ng sagad ang tatsulok, maaaring magbigay ito ng abilidad na hindi ka panipaniwala. Mas lalong umantig ang pagnanais ni Japet na matuto ng karunungan hanggang sa nagsimula na siyang magdebosyon. Napakasipag ni Japet. Ang mga nakatakdang oras ay talagang hindi pumalya ang binata nun. Hanggang sa natapos niya na ang pagdidebosyon. At dito ay may napansin si Japet na kakaiba sa kanyang katawan. Madalas ay namamanhid. Nagtatayuan ang kanyang balahibo. Parang kinikilabutan umano siya kahit alam niya namang hindi nakakatakot ang isang lugar.
Ayon naman kay Manang Rosilia, nasa proseso na daw sa pagbubukas ang katawan ni Japet sa mundo ng espiritual. Antay na lamang umano ni Japet na matapos ito dahil wala na siyang mararamdaman pa doon. Pero ang susunod naman, hindi na magugustuhan ni Japet. Ihandaan na lamang umano ang sarili at magkaroon ng sapat na tapang noon. Tumango naman si Japet at sinabing hindi siya natatakot sa kung anong matutunghayan niya. Tumawa lamang si Manang Rosilia. Biyernes ng hapon. Nilagnat si Japet. Saktong pagka-uwi niya galing sa eskwelahan. Saka pa lamang bumigat ang kanyang katawan at uminit noon. Hindi niya naman ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Maging kay Manang Rosilia, hindi niya rin sinabi. Ang hindi alam ni Japet ay yun na pala ang hudyat para magbago ang pananaw at paniniwala ng tuluyan. Ito ay basbas, pero hindi kinaya ng kanyang katawan. Kaya siya nagkasakit. Habang nasa silid noon ang binata, nakakarinig siya ng iba't ibang boses, ng tawa, iyak ng sanggol, tahol ng aso, huni ng mga kuliglig at sobrang lalakas na mga ito. Idagdag pa dyan ang hele na animoy nagsusumamong mga tao sa ilalim ng lupa. Meron ding boses na wari galing sa napakalaking nilalang at tumatawa yon. Napatakip ng tenga si Japet pero hindi nawawala ang mga naririnig niya. Nagtalukbong pa siya ng kumot at doon ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng tila may kumakalabit sa kanya. Kinabahan si Japet dahil nakakandado naman ang pintuan at alam niya sa sarili na siya lang mag-isa sa silid na yon. Kasabay nito ay siya namang pagkawala ng mga boses na naririnig ng binata noon. Sandaling nakiramdam si Japet at ilang saglit lang, hinawi niya ang kumot para sipatin kung ano yung kumakalabit sa kanya. Kitang-kita mismo ng mga mata ni Japet ang isang malaking tao na nakatayo sa kanyang tagiliran. Maitim ito at ang lalaki ng kalamnan. Pag-angat ng tingin niya sa mukha, gulat na gulat si Japet. Napakapangit. Ang mga mata ay nagbabaga na waribay buhay na apoy. Napaatras si Japet at sumandal sa dingding at dito niya nasilayan ang kabuuan ng nilalang na yon. Para ba itong igurot? Pero isang higante. Mapula ang labi at ang tenga ay parang sa baboy. Nakatumba ang dulo ng tenga. Napahesus ko Maria si Japet. Napatanong kung anong klaseng nilalang ang kanyang nasa harapan. Ilang saglit lang, may nagsilitawan pang mga ubod ng kapangit na nilalang bukod doon sa higanteng yon. Kasabay pa nito ay ang biglaang paglamig ng lugar. Wari ba'y nakayakap sa kanya ang mga kaluluwa. Yung mga nakikita niya ay hindi niya mapigura kung ano. Basta may babae na parang ugat ng kahoy ang balat. May nakadapa sa sahig na animoy tao na may ulo ng palaka. At nagkalat ang mga maliit na nilalang doon. Nakakakilabot ang mukha ng mga yon. May isa lamang ang mata. May mahaba ang baba. May nakangisi na abot tenga ang bibig. At may kumakandirit pa na wari naglalaro. Pinipikit-pikit ni Japet ang kanyang mga mata. Pero hindi yun nawala sa kanyang paningin. Sa halip, nanatili ang mga ito na wari ba'y binabantayan si Japet. Hindi nakatiis ang binata. Kaagad siyang nagkumahog ng takbo. Lumabas ng silid at halos matisod pa ito habang pababa ng hagdanon. Dumaan siya sa sala kung saan naroroon ang mga kapatid niya. Sinita siya ng mga ito pero hindi siya nakinig. Ang hinahanap niya noon ay walang iba kung hindi si Manang Rosilia.
Ate, nakita niyo ba si Manang Rosilia? Nasaan po siya, Ate Lovely? Ikaw, Ate Dara, nakita niyo ba siya? Napatanong ang kanyang ate kung anong nangyari sa kanya. Tila takot na takot ito. Sinabi naman nila na baka may binili lamang si Manang Rosilia noon. Hindi na nagsalita pa si Japet. Tumango lamang ito at mabilis na lumabas ng bahay. Hanggang sa lumabas na rin ng tarangkahan, sinipat niya ang alley doon sa mga tindahan sa labas. Nakita niya itong paparating. Nagtaka naman ito sa kanya. Kaagad niyang sinabi kung anong mga nakita niya sa silid noon. Pero alam niyo ba ang reaksyon ni Manang Rosilia? Imbis na matakot, humagalpak ito ng tawa na siya namang kinainis ni Japet. Ano ba yan, Manang? Magseryoso ka naman po kayo. Totoo po yung sinabi ko. Hindi na wala sa paningin po. Kahit nga paglabas ko ng silid, nakasunod lang sila ng tingin sa akin eh. Ayon naman sa matanda ay hindi naman siya nagsabi na hindi siya naniniwala. Natatawa lamang umano siya. Sinabi niya naman sa binata na dapat ay magkaroon ito ng sapat na tapang. Pero bakit ito tumakbo? Bakit ito natakot? Natural lamang umano yon sa katulad nila. Malinaw na ba umano sa mga mata niya ang nakikita? Bukas na umano sa espiritual na mundo si Japet noon. May basbas na ito at hindi ito basbas na paunti-unti. Kung hindi sukdulan kaagad. Malamang sa malamang ang mga nagpakita ay ang mga kaibigan ng lolo niya. Dahil kung hindi umano, malamang sa malamang ay sinaktan na siya ng mga yon. Dagdag pa nito ay lahat daw ng mga nakatira sa bahay. Yun na ang mga nakita niya. At ang mga ito ay ayaw na ayaw titigan sa mga mata. Dahil may gagawin ng mga itong hindi maganda. Pero dahil sa walang ginawa kay Japet ang mga yon, isa lang ang ibig sabihin. Tinanggap na si Japet ng mga ito bilang tagasunod ng kanyang lolo Babing. Dapat masanay ka na dahil mapaghahalataan ka ng ibang mga taong makakakita sa iyo na nababaliw ka. Lalo't yung mga kaibigan ng lolo mo. Sasama na sa iyo kung saan ka magpunta. Napabitaw ng mabigat na salita si Japet. Kagad siyang nagsisi kung bakit niya pa sinubok magkaroon ng karunungan, lalo na ang karunungan na meron si Lolo Babing noon. Ito kasi ang kanyang sinunod. Batay na rin ito sa mga nakalathala sa bawat pahina na nababasa niya sa mga aklat. Nagtanong si Japet kung pwede bang hindi na lamang siyang magpatuloy. Pero umiling si Manang Rosilia. Bukas na umano ang katawan ni Japet sa kababalagan. Hindi na ito masasara pa. Dagdag pa nito, sinabi niya naman dati na walang atrasan na kapag napasubo. Pumayag pa nga si Japet nun at nakikita niya ang kuryosidad ng binata. Pero para umanong lumalabas ng mga panahon na yun ay naging mayabang lamang si Japet. Hindi na kumibo si Japet. Napaisip-isip niya na tama naman si Manang Rosilia. Lakas lamang ng loob niya yon dahil sa pananabik matuklasan ang bisa ng mga gamit ng kanyang lolo. Pero ngayong nasilayan niya na ang nakakatakot na mundo, nabahag ang binata. Pero ano pa bang magagawa niya? Nariyan na yan at kailangan niya itong harapin. Harapin at labanan ng takot. Hindi ito yung kwento na magiging tagatugis ng nilalangang bida. Ipinaparating ng kwento na hindi madali ang magkaroon ng karunungan. Lalo na ang karunungang meron ang napakabihasang tao. Katulad na lamang ng lolo ni Japet. Dapat buo ang loob mo at may malaking pagkalalaki ka. Dahil kung wala ka nito, marahil ito lamang ang dahilan kung bakit ka iiwan ng saktong pag-iisip. Hindi na kaila sa atin na may mga iilang taong minsang pinasok ang mundo ng kababalagan. Nabaliw ang mga yon. Totoo yan.
Sino ba namang hindi mababaliw kapag nakakita ka ng hindi kaaya-ayang nilalang? At kahit saan ka tumingin ay makikita mo sila. Kaya naman saludo ako sa mga biyasa na may sapat na tapang, na para bang nasanay ang mga ito. Feel at home na lang. Imang kabarkada mo na lamang ang mga yon, kahit pa malaki ang pagbabagong mangyayari. Itong si Japet pagkatapos noon, himala namang nakatagal sa tulong na rin ni Manang Rosilia. At yung mga gamit ay nalaman niya na ang bisa noon. Talagang totoong nakakamangha ang mga ito. Yung tatsulok, bukod sa tibay ng katawan, nagbibigay ito ng abilidad ni Japet na sobrang bilis mag-isip. Napakalakas din ang kanyang pandaman noon. Maliban pa dyan, bahagya ding lumakas ang kanyang katawan. Manipis lang kasi si Japet pero sa mabigatang trabaho, tumatagal ito. Hindi naman yung tipong superhero. Hindi ganun ang tangan. At yung parang 10 beses ang lakas sa normal na tao. Hindi yon. Bahagya lamang lalakas pero hindi talaga literal na ganon. Hindi nakapani-paniwala yon. Tandaan nating may batayan pa rin tayo. Timbang ang lahat ng bagay. Ito ay base na rin sa kung paano tayo nilikha. Iba na yung mas nakakalamang, may sa pagkademonyo na yon. Tungpunyal naman bagamat may angking hiwaga pero hindi pa minsan nagamit ni Japet. Itinago niya na lamang hindi niya daw kailanman pinaglaruan dahil alam niya sa sarili na sobrang delikado manunon. Nagpatuloy ito sa legasiya ng kanyang lolo. Yung mga nilalang umano sa bahay, nakakausap niya ang mga ito na parang pamilya na rin. Nilipat ni Japet ang mga nilalang na yon sa likod bahay nila sa pamamagitan din ito ng seremonya. Nang sa ganon, kapag may gusto silang gawin sa bahay, malaya sila para na rin matuloy ang pag-renovate. Pero magbasa hanggang ngayon, nananatili ang itsura ng bahay. Hindi nila pinabago. Pinaganda lamang at pinanatili ang kasaysayan nito. Sa mga taga Dumaguete, makikita lang naman ang bahay na ito sa daanan patungo sa Siliman. Magkakasunod ang ancestral house dyan. Pero hindi ko sasabihin dito kung alin. Lahat ng ito ay dahil lamang sa lumang bahay na yon.